Ang hinahanap po ni Jesus ay yung may totoong puso na handa po siyang kilalanin, handa po siyang mahalin, at handa po siyang sundin. Totoo naman po na kagustuhan po ni Jesus na mas marami pa po ang mga tao na manampalataya at makakilala po sa Kanya. Pero hindi po sa paraang dahil natakot lamang sila, dahil may kailangan lamang po sila, o dahil masaya lamang ang buhay po nila. Sapagkat ang pagiging totoo, pagiging sincero ng ating pananampalataya ay hindi po base sa dahil meron lamang tayong kinakailangan, kaya po tayo lumalapit sa simbahan, o kaya naman dahil wala po tayong problema, kaya sinasabi po nating tayo po ay nagtitiwala. Nagiging totoo po ang ating pananampalataya kapag ang kagustuhan po ng ating puso, talagang mas makilala kung sino po si Jesus. Na ano po yung dala niyang kaligtasan sa lahat po ng mananampalataya sa Kanya. Na sa kahit ano pong sitwasyon, maganda man po o hindi, magaan man po o mabigat, nagpapatuloy po tayo sa pagtitiwala at pananampalataya po natin sa Kanya. Kaya nga po ang sabi po ni Jesus, bibigyan ko po ulit ng konting pagpapalawak. Ipapakilala ko yung sarili ko, mas mangungusap ako sa mga tao na totoong nagmamahal sa akin. At yung mga totoong nagmamahal sa akin ay yung mga taong sumusunod sa akin. Ang tanong, lahat ba ng mga nasa simbahan nangungusap sa kanila ang Panginoon? Church, it's easy for us to say, okay, mahal kita Jesus, ganun pala yung paraan para mangusap sa akin si Jesus, para mas i-reveal pa sa akin ni Jesus kung sino siya, para mas makilala ko pa siya. Eddie, I love you, Jesus. I have faith in you, Jesus. Pero hindi po ba may mga pagkakataon na pakiramdam po natin, hindi po nangungusap ang Panginoon sa kalagitnaan po natin? At medyo diretsahan po ito Kung hindi po nangungusap ang Panginoon sa kalagitnaan po ninyo, kung hindi po nagmamanifest ang presensya ng Panginoon na dapat ay nananahan po sa inyo, baka may problema po sa puso po ninyo? Baka may problema po sa pananampalataya po ninyo? Kasi hindi po natin pwedeng sabihin sinungaling po si Jesus Totoo po yung sinabi niya na kapag mahal po natin siya, mananahan po siya sa puso natin, ipapakilala pa po niyang lalo ang sarili niya at mangungusap po siya sa kalagitnaan natin. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng pangungusap ni Jesus para kahit papano, matulungan ko po kayong ma-verify kung totoo pong nananahan sa inyong mga puso si Jesus. Ready na po kayo? Okay. Example number 1, kung paano pong nangungusap si Jesus sa ating kalagitnaan. May isang temptation sa iyong harapan. Temptation na minsan mo nang tinalikuran. Mali ito. Masama ito Malaswa ito Kasalanan ito Pero, tao lang ako. Nanghihina din. Panginoon, titikim lang ako. Hindi ko na talaga matiis. Wait lang. Kung totoong nananahan sa puso mo si Jesus, dapat mangungusap siya sa iyo sa pagkakataon na iyon Na para bang ganito ang magiging dating. May temptation sa harapan mo, isang kasalanang minsang nagbigay ng saya sa iyo. Tapos gustong-gusto mo nang bumigay. Pero tila may boses sa iyong puso na nagsasabing, huwag mong balikan. Ikakapahamak mo yan. Yan ay isang kasalanan. At hindi mo hahayaan na basta-basta ka lang mahuhulog sa gawa ng kaaway. Ang totoo niyan, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon upang ikaw ay makalayo sa temptation. Bigyan ko po kayo ng halimbawa number 2 na nananahan po sa inyong mga puso si Jesus upang siya po ay mangusap sa inyo at mas ipakilala ang inyong sarili sa inyo. Aba, nagising ka isang araw, lahat ng mga tao sa paligid mo gusto mo talagang awayin kasi nakakainit ng ulo. Ano ba naman to? Lahat ng binilin ko, hindi nila ginawa. Tapos puro palpak, puro mali. Ito na, magsasabi na ako ng mga mahasamang words. Sandali. Kung nananahan si Jesus sa puso mo kasi ang sabi mo mahal mo siya at nananampalataya ka, mapapahinto ka
Kasi mangungusap siya sa kalagitnaan mo at ang sabihin niya, ako ang Panginoon ng panguunawa, ng kahinahunan, ng pagpapasensya, at ng pag-ibig. Yan bang mga lalabas sa bibig mo ay kakikitaan ng pagiging mahinahon, pagiging mapangunawa, mapagpatawad at mapagmahal? Lord, I pray na sana po matiis ko pa po ang mga nangyayari ngayon sa paligid ko. Mapapapray ka talaga. Kasi nga, nangungusap ng malakas ang Panginoon sa puso mo dahil totoong iniibig mo siya at nanahan ang kanyang presensya diyan sa puso mo. Church, if we keep on attending church, but Jesus is not being revealed all the more in our midst, it's time for us to reassess our declarations. Totoo nga bang nanampalataya tayo o basta sumunod na lamang tayo? Totoo nga bang iniibig po natin siya o baka naman po hindi po siya ang numero uno sa atin pong mga puso? Chosen Gen, tonight is a call for every one of us to have a heart that is authentic. Yung pusong totoo na handa pong manampalataya kay Hesukristo. Itong gabi, ang pagkakataon po nating lahat upang totoo po nating ideklara sa ating kalagitnaan na nais po nating mas ibigin si Jesus higit kanino man. Amen. Now church, balik tayo ngayon kay James at kay Thaddeus. O diba, muntik na po natin silang makalimutan. But here is the catch. James and Thaddeus may not be known and recognized as much as the other apostles, but they too have a place in heaven because they are recognized by the Lord. Kinig po kayo sa akin. Hindi man po sila katulad ng ibang mga disipulo at apostol na mahaba ang mga kwento at kinikilala po ngayon ng napakaraming mga Kristiyano, pero katulad po ng mga bidang apostol at disipulong ito, si James and Thaddeus din ay may tahanang pupuntahan sa kaharian po ng Diyos. Hindi man po palaging nagagamit ang kwento po ni James and Thaddeus ng mga simbahan sapagkat wala nga po masyadong mahugot po sa kanila. Hindi man po sila madalas ginagawang example or illustration, pero katulad po ng mga kilala at sikat na mga apostol at disipulo, si James and Thaddeus din ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi man po sila kinikilala ng mga tao, kinikilala naman po sila ng Panginoon. Wala man po silang espasyo sa entablado upang makakuha ng sertipiko, ng plake, ng medalya o tropeyo. Pero ang mahalaga po sa kanila, hindi pwesto sa entablado, kundi pwesto po sa kalangitan. Church, what truly matters to us? Yung meron po tayong pagkilalang nakukuha mula po sa mga tao? Yung pinapalakpakan po tayo? Yung hinahangaan po tayo, yung marami po tayong mga heart reacts sa profile picture natin, kapag marami po ang nagsasabing, ang galing-galing mo naman, ang ganda at ang gwapo mo naman, nag-iipon po ba tayo ng mga medalya at mga tropeyo sa ating mga tahanan? Wala naman pong masama kung gugustuhin natin ang mga bagay na yan. Pero nawa po'y huwag nating kalimutan kung ano po ang pinakamahalaga. At yan po ay yung hindi pagkilala lamang ng mga tao na tayo po ay may husay, na tayo po ay magaling, na tayo po ay mayaman at matagumpay, kundi yung tayo po ay kinikilala ng Panginoon na totoong lingkod at mananampalataya po niya. Amen. At this point, alamin po natin yung ingredients kung bakit may espasyo sa kalangitan si James and Thaddeus kahit na hindi naman po sila masyadong bumida at hindi naman po ganong kahaba o karami ang impormasyon tungkol po sa kanila. Paano po kayang ang recognition sa kanila ay nagmula mismo sa Panginoon? Number one, just like the other apostles, they had faith in Jesus. And church, please note na ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Wala po sa atin ang makapagpapatuloy sa pagdalo ng simbahan kung wala po tayong pananampalataya. Tandaan niyo po yan. Wala po sa atin ang maaaring makapag-commit totally sa isang ministeryo kapag wala po tayong pananampalataya.
Wala po sa atin ang magtsatsaga gabi-gabi o tuwing umagang nananalangin kung wala po tayong matibay na pananampalataya. At ganun din po sa mga apostles and disciples. Hindi naman po nung unang nakita nila si Jesus, napasabi po sila ng, Jesus, ang cute mo naman, I love you. Hindi naman eh. Nung sumunod po sila, Peter, Andrew, hindi naman po nila dineclare na, Jesus, ikaw yung Messiah, mahal na kita. Hindi naman eh. Nagsimula po sila sa pananampalataya. Sila po ay naniwala na siya ang hinihintay nilang tagapagligtas. Chosen Gen, magsimula po tayo sa buong tiwala na ang atin pong sinasamba ay totoo at buhay. Ito pong pananampalataya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.